Hello, live na po tayo. Medyo late tayo ng few minutes. Live na po tayo. Pakipasa na lang ng link diyan sa mga kabarangay natin, kapatiran diyan sa ating group chat. Hello, live na po tayo. Teka, ilagay ko nga muna sa dito ay live na tayo. Ako, ever present in times of trouble. Ever present in times of joy. Itong dalawang dalaga natin sa kabila. Andiyan na. Dito sa kabila. Yun na dyan. Awanin. Sabihin ko nga dito, live na tayo. Oh, nasa na dito sa kabila? Alright. Pakipasa na lang dyan. Sana yung ano natin dito. Live na po tayo. Live na tayo mga katuto. Live na tayo. Alright. Tuloy natin ating serye mga guys. Tuloy natin. Alright. Tuloy tayo. Buksan natin ang Deuteronomy. Oh, no, sorry. Leviticus chapter 21. Balikan natin ang serye natin. Kaya po natin siniserye ang ganito. Marahil ay kung tayo talaga ay gusto ng karunungan, dahil alam natin na ang karunungan ang solusyon sa lahat ng problema, sa lahat ng kailangan, ay magagalak tayo at may mga ganitong serye dahil po doon naman sa ating mga dalawang simbahan ay wala naman ito. No? So, sana makapanood ang kasi kung wala naman silang mga load, kawawa naman eh. Kaya mamaya guys, pakiusap ko lang, kung hindi ko magawa, chat nyo naman sa group chat ninyo, sa group chat natin. Kasi hindi naman lahat ay nakakapanood ng video natin. So, alang-alang sa katuwaan naman ng Panginoon sa atin, ay i-bullets lang natin. No? Maiksi na paliwanag, masyadong mahaba kasi pag mga baguhan, alam mo naman yun hindi sanay magbasa ng Bible, lalo na hindi rin sanay magbasa ng ganitong mga paliwanag. At hindi natin na maraming tao na hindi pa gising, tulog pa. Kaya gigising natin sila, huwag yung maraming mahaba, no? Marami niyan, kung minsan, may napupuna ba kayo? Marami nagsishare din. Nagpo-post sa mga Facebook. Masipag sila mag-post. Pero napuna mo ba ng kanyang pinopost? Puro gapos. Gapos ng tradisyonal na pangunawa kung sino ang Diyos at sino sila. Pero akala nila talagang tama ang ginagawa nila. Ay lahat naman tayo ganyan nung araw di ba? Akala natin tama, no? Sumunod ka lang sa Kanya para mapalapit ka sa Kanya. Ang Diyos ay ganito, ganyan. Hindi niya naunawaan sino ang Diyos, sino rin siya. Apa? So, kaawa-awa itong mga ito dahil masipag mag-share. Pero tingnan mo mga sinishare nila. Puro reliyon. Bunga ng katuruan ng mga ninuno natin na puro nakabatay sa reliyon. Okay yung maging obedient tayo sa Diyos. Wala anong problema doon. Pero ang Diyos
na noon ang pagkaakala natin ay sunod-sunuran tayo sa Kanya, ang Diyos na ito ngayon, ang buhay mo. So, hindi ka na kaya mapalapit sa Diyos. Isabuhay mo na lang siya dahil siya ang buhay mo. Dahil pag hindi ganyan, aasa tayo sa Diyos, pagkaharap natin si Satanas, tatawag tayo sa Diyos. Kaharap natin si COVID, kaharap natin ng cancer at kung anong malalalang sakit, tatawag tayo sa Diyos. Samantalang linaw na sabi ni Kristo, palayasin mo. Patong mo kamay mo sa may sakit nga eh. Lalayas eh. Ha? Dahil ikaw na ngayon ang buhay, Kristo. Ha? Pero ang tao talagang gusto nilang reliyon nila, kaya wag po tayo masyadong kampante o komportable na alam na nila ang greater truth porque sila ay nagsishare. Ha? Now, 17, Leviticus 21:17, speak unto Aaron. Tagalogin natin. Iyong salitain kay Aaron na iyong sasabihin, sino man sa iyong mga binhi sa buong panahon ng kanyang lahi na magkaroon ng anumang kapintasan ay huwag lumapit na magandong ng tinapay ng kanyang Diyos. Verse 18, sapagkat sino man magkaroon ng kapintasan ay huwag lalapit, maging ang taong bulag o pilay o magkaroon ng ilong na ungod o ang mayroong kuntil o ang taong magkaroon ng paang bali o kamay na bali o ang taong kuba, dito tayo sa kuba at matatapos na tayo sa kuba, o unano o magkaroon ng kapintasan sa kanyang mata o galisin o langibin o luslusin. Walang tao, verse 21, sabi ni Aaron na saserdote na magkaroon ng kapintasan na lalapit upang maghanap ng mga handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy, siya ay may kapintasan, siya ay huwag lalapit na magharap ng tinapay ng kanyang Diyos. Gusto ko po nawain na ito ang unang high priest, si Aaron. Si Aaron po, kataas-taas ang saserdote. Ngayon, naganap po itong kataas-taasan na saserdote kay Kristo Jesus. Lahi ni Aaron ng mga Levita, tribo ng Levites. Gusto ko po maunawan ng lahat na si Kristo Jesus, nung binaptize po siya ni Juan de Bautista, si Jesus po ay tribo ng Huda, kung saan doon kinuha ng Diyos ang lahi ng mga hari sa tribo ng Huda. The Lion of the tribe of Judah. Hallelujah. Lahat ng hari ng Israel dapat ay doon galing sa tribo ng Huda. Hanggang sa nagkahiwa-hiwalay sila, may Huda, may Israel na bansa. No. Anyway, noong si Jesus ay magsisimula na sa ministry, malayo po nilakad ni Jesus, 2 araw na lakad, papunta nung kay Juan. Pagkakita ni Juan sa kanya, kilala siya ng Juan. Dahil si Juan ay puspos ng banal na espiritu. Lumapit sa kanya para magpabautismo. Sabi ni Juan, hindi ako pwede magbautismo sa iyo. Ikaw dapat magbautismo sa akin. Sabi niya, kahit nga tali ng sandalyas mo, wala akong karapatang hawakan. Ganun ka kabanal. No? Sandalyas, kung saan ang sandalyas kasi yung pinakamaalikabok ng araw, wala naman semento eh. Ang tao nakasandalyas, so ang unang-unang naalikabukan, narurumian ay sandalyas. So sabi niya, kahit ng pinakamaruming bahagi ng kasuutan mo, sandalyas, banal pa rin. Wala akong karapatan man lang na hawakan ang tali ng iyong sandalyas. Ganon siya kakilala ni Juan. Sinagot naman siya ni Jesus, gawin natin alang-alang sa lahat ng katuwiran. Nung sinabi ng Diyos yun, kaharap niya Diyos eh. Si Jesus nagkatawang taong Diyos. Alam agad
ni Juan the Bautista kung anong ibig sabihin. Dahil Holy Spirit din nagpuspos sa kanya. Ito, kaisa ng Holy Spirit nagsasalita sa kanya, Ama, kapuspusan ng Ama. So, binautismo niya si Jesus. Si Jesus, ang lahi niya, kumbaga, ay binatay doon sa lahi ng Huda, lahi ng mga hari. Si Juan de Bautista, lahi ni Levi. Lahi siya ng mga saserdote. Ngunit naunawaan agad ni Juan de Bautista. Nung nilublob niya ang ulo ni Jesus sa tubig, itong kamay, pagpatong niya sa kamay ng Panginoong Jesus, alam niya, tapos na. Naganap na. Sa katauhan ni Jesus at kanyang lahi, ang pagkasaserdote. Inilipat ni Juan de Bautista ang karapatan sa anak ng Diyos. Sa katawan ng Diyos, sa buto at laman ng Diyos dito sa mundo, inilipat ayon sa layunin ng Diyos. Ang kanyang pagiging saserdote, inilagay niya kay Jesus. Kaya si Jesus ay nagiging great high priest. Siya ang kataas-taasang saserdote. Kahit hindi siya lahi ng Levi. Ngunit, ang nagpadala sa lupa ng lahat ng tao kasama ang lahi ng Levi ay si Kristo Jesus din naman. Siyang salita na kasama ng Diyos at walang naganap kung hindi sa pamamagitan ng salita na si Hesus Kristo na nagkatawang tao. So lahat ng karapatan sa Kanya. Ito po ang nangyari. Kaya ikaw at ako, lahi tayo ng Great High Priest and King of Kings and Lord of Lords. Hindi lamang tayo saserdote, tayo hari. Hindi lamang tayo hari, tayo saserdote. Gusto ko maunawaan ang lahat ito. Ang saserdote, na ating pinag-uusapan ngayon, pag-usapan natin ang hari balang araw. Ito po ang tulay, ang namamagitan sa langit at lupa, sa Diyos at sa tao. Ikaw at ako. Kung hindi natin pag-aaralan ito, susunod tayo na susunod sa mga nauna sa atin na alanganin ang pagkakilala sa sarili at sa Diyos. Kaya natatalo, minsan panalo, lamang ang talo. Ngayon sa umalis sa mundong ito, puro pagkakuba, maging na sa ministry na. At ayaw natin maging kuba sa kabigatan, kahirapan, sakit. Kaya natin pinag-aaralan ito. Kaya kung akala ng iba, itong pangaral na ito ay religyoso. No, kapatid. Ministro ka man o hindi, Kristiyano ka man o hindi pa, darating ang panahon, kailangan mo ito. Ang ating pinag-aaralan, paano na ang kapintasan na kuba ay mawala sa atin. Maraming kuba, mga Kristiyano. Sinasabi, umatin naman ako sa Christian Church. Bakit hindi ako makaahon sa kahirapan? Umatin naman ako sa Christian Church. Bakit ganito ang sakit ko malala? Mabait naman akong tao. Bakit ako pa? Kasi nga po, hindi natin nahahalungkat ang ating karapatan. Now, bago tayo mag-pray, meron po akong bibitawan para mahamon tayo. Kung gusto nating malaman ang pag-ibig na totoo, kailangan nasa pag-ibig tayong totoo. Hanggat di natin alam ang totoong pag-ibig, hindi natin malalaman
o hindi tayo nakakadama, namumuhay sa totoong pag-ibig, hindi natin malalaman ang tunay na pag-ibig. Kung gusto natin makilala ang Diyos, kailangan magiging Diyos ka muna. Huwag masaktan. Ulitin ko po. Kung gusto natin tunay na makilala ang Diyos na naglalang ng langit at lupa, na hindi kayang unawain ng tao lamang, kailangan maging Diyos ka muna. Dahil ang Diyos, bago nagkatawang tao, naging tao muna siya bago siya makita sa mundo. Nung sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao natin, let us, ibaba natin sarili natin. Doon pa lang sa salita na yon, binuo ng Diyos ang sarili niya na tao para niya magawa ang sarili niyang tao. Hanggat hindi siya nagsatao, hindi niya magawa tao ang sarili niya. Ganon din, kung gusto mo maging Diyos o gusto mo makilala ng Diyos, maging Diyos ka muna. Kung napupunan nyo, Genesis 2:7, nilalang ng Diyos ang tao mula sa alabok at hiningaan ang kanyang ilong. At ang tao ay naging kaluluwang buhay. Ngunit nasaan ang tao? Nasaan siya? Kung babasahin natin ang Genesis chapter 2, balikan natin ha, bago tayo mag-pray. Sa mga gusto makilala, sino sila? Chapter 2, verse 7 ng Genesis, at nilalang ng Panginoon Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningaan ang kanyang mga butas ng ilong. Sa palagay mo, bago hingaan ng Diyos ang mga butas ng ilong ng alabok na yon, gumalaw yung alabok? May hininga ang alabok? May buhay ang alabok? O wala? Talk to me. Nung mahingaan niya ng kanyang hininga, ang hininga ng Diyos po, lahat sa Diyos, pati balahibo niya kung meron siya, banal po. Lalo ng hininga niya, banal, natural. Nang hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang buhay o kaluluwang may buhay. Ang kamay ng Diyos ay banal. Ang alabok hinawakan niya. Nung bumaba siya sa bundok para kausapin si Moises, ang bundok na yung tinawag na banal na bundok. Bakit? Bumaba ang presensya ng Diyos doon. Lalo pa, kung hinawakan niyang alabok, pinorma niya katawan, may ulo, may tenga, sa palagay mong alabok, hindi naging banal? Natural. Ngunit tingnan mo. Verse 8. At naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. Sandali. Nasaan ang tao? Nung wala pa siya sa halamanan. Sa verse 7, ginawa na siya ng Diyos. Hiningaan na siya. May katawan na siya. Ang alabok naging laman na. Naging buto. May kilay. May ilong. Baka may bigote, may balbas. Sigurado. Nasaan ang tao? Ba't wala pang halamanan? Nasaan siya nung wala pa siya sa halamanan? Hindi nakalagay, di ba? Diyan mo papapatunayan na ang Diyos naging tao muna bago niya ilagay ang sarili niya sa mundong nakikita. Ikaw at ako. Kumbaga iniwan niya para makapag-relate siya sa mundong nakikita, kailangan magsatao siya. Ngayon, kung gusto mo na makarelate sa mundo ng Diyos, kailangan Diyos ka. Kaya ang buhay natin ngayon ay si Kristo, nakapuspusan ng Diyos, at wala na tayong ibang buhay pa. In Him we live and move and have our being.
Acts 17:28-29. Ngunit dahil sa tradisyon, reliyon, nagagalit tayo sa mabuting balita na ito. Dahil akala nating pamumusong. Teka. Silipin mo nga sinong kalaban mo. Ang kalaban mo ba tao? Ang kalaban mo ba kahirapan o sakit? O ang nagpapadala ng kahirapan at sakit? Sino siya? Siya po ay Diyos. Galit tayo sa mabuting balita na ito dahil ginapos tayo, binulag tayo ng tradisyon natin at reliyon, kaya walang humpay ang panalo ng dyablo. Marami mismong Kristiyano ang mas malala pang sakit kaysa hindi Kristiyano. So, kapatid, basahin mo ang Bible mo kung sino ang kalaban mo. At pagkaharap mo ng kalaban, subukin mo. Tawagin ang Diyos na hiwalay sa iyo. Tingnan mo kung kaya mo kalaban mo. Tawagin mo ang Diyos mo. Tinuro ng pastor natin. Tawagin mo ang Diyos. Pag may kaharap kang tukso, pag may kaharap kang kalaban na dyablo, tawagin mo ang Diyos, tulungan ka niya. Umasa ka lang sa itaas. Hindi na nabilang ang namatay sa kanila. Dahil sabi ni Jesus, pag may pananampalataya ka, susundan ka ng mga tanda na ito. Sa pangalan ko, palayasin mo siya. Sino magpalayas? Kaya tayo nag-aaral ng ganito, kapatid. Ha? Para hindi tayo maging kuba. Punta tayo sa ating mga ingredients para hindi tayo maging kuba. Isaiah 10. Aklat ni Isaiah, chapter 10. Aklat ng propetang Isaiah. Daanan natin ito para hindi po tayo mahuli with our pants down. Sabi sa English. Isaiah chapter 10. Punta tayo sa verse 27. Basahin ko po sa King James Version dahil wala po ito sa Tagalog na terminology. And it shall come to pass in that day. Darating sa araw na yun. Ibig sabihin nung sinabi ni Isaiah ito, sa panahon niya wala pa ito. That the burden shall be taken away from off thy shoulder. Darating sa araw na iyon, walang kaduda-duda, na ang lahat ng kabigatan pagkakuba ay maalis sa iyong balikat. And the yoke, ang kabigatan, from off thy neck, ang nakagapos dito, kabigatan sa iyong lieg. And the yoke, at itong kabigatan na nagkukuba sa tao, shall be destroyed because of the anointing. At ang kabigatan na nagpapakuba sa tao, pagdating ng panahon ng buhay mo'y Kristo, the anointed one, at nahayag ang buhay Kristo na ito, mahahayag ka rin kasama niya sa kaluwalhatian, lahat ng kabigatan na henerasyon hanggang sa henerasyon, naglipat-lipat, ay mawawasak. At hindi ka nakuba. Gusto mo ba yung kapatid? Hindi ka pa basawa sa kabigatan na akala natin normal? Hindi ba tayo sawa sa sakit, kahirapan, pighati, hindi makamove on,
Ah, kubang-kuba tayo. Hindi pa ba tayo sawa, kapatid? Nasubok niyo bang bumalik sa inyong churches? Nawala bang kabigatan? Kaya pinag-aaralan natin ito. Mag-pray tayo. Father Almighty, hallelujah, Father, Abba, Daddy. Sa gabing ito, sa saglit, ilang saglit lamang, ay puspusin niyo po ang aming mga puso ng karunungan mo. Nang maunawaan namin ano at sino kami sa mundong ito. Gaano kataas kami, hambing sa lahat ng mga anghel, maging sa mga nagrebelding anghel mo. Gaano kami kamangha-mangha dahil kami ang iyong masterpiece. Gaano at ano ang aming tunay na buhay? Ano ang tunay naming katawan? Ano ang tunay naming kaisipan? Ama, sa gabing ito, salamat. At ibinuhos mo na naman ang karunungan at panguunawa mo sa lahat sa amin upang patuloy ang pananagumpay mo sa lupa. Dahil naghahari ka ngayon sa lupa sa pamamagitan ng iyong buto at laman na buhay mo rin. Ama, we bless you. We thank you dahil ikaw ang nagmahal sa amin ng una. Ang iyong pagmamahal, ang tanging pagmamahal na hindi makita kanino mang tao na walang buhay mo. Ang pagmamahal mo ay ikaw mismo. Salamat sa pagmamahal mo na nasa amin na rin. Dahil ang aming buhay si Kristo Jesus nakapuspusan. We honor you, we glorify you. Sa pangalan naming katuwiran. In Jesus' righteous name that we bear. Amen. Hallelujah. Angels of God will dispatch you again in Jesus' mighty name. Go forth, guys. So, pag-aralan natin ating serye, kasi po, kahit na may anointed one na buhay tayo lahat, ngunit hindi natin alam kung ano-ano ang mga ingredients, ang mga sangkap, minsan magtataka tayo, bakit ganito, ba't ganon? Bakit nandun pa rin ang pagkakuba? Ha? So, punta tayo sa Exodus. Aklat na Exodus, chapter 30. At atin itong tapusin ang ating serye sa gabing ito. Marahil dito na tayo magtapos sa serye ng Kuba. Gusto ko maunawa natin may Kuba. Sorry. Exodus 30. Nandiyan ba kayo? Ang mga tamad makinig, tamad din po sila mawalan ng kabigatan. Hindi makuha ang kabigatan ng Diablo. Diablo, demonyo, Diyos ng sanglibutan po ang nagbibigay ng kabigatan. Hindi po ang Diyos na naglalang ng langit at lupa at nagbigay ng kanyang bugtong na anak sa iyo. Para bigyan ka pa niya ng kabigatan. Ay lahat ng kabigatan binigay na niya kay Kristo sa krus. Kung tamad tayo makinig, kapatid, para mo na rin sinabing, tinatamad akong mabuhay. Ha? Verse 22, Exodus 30, makinig po. Verse 22, chapter 30, bukod dito ay nagsalita ang Panginoon kay Moses na nagsabi, magdala ka rin ng mga pinakamagagaling na espesyo, spices o ingredients o sangkap na taganas na mira, pure myrrh, mapait na dagta, tumatagas sa atin araw-araw doon nung tayo'y nasa wilderness at hanggang ngayon. Pag hindi na kompleto ang ating anointing, ingredients ng anointing, may mga tumatagas pa rin. Kahit na nasa ministry na tayo, may mga tumatagas pa rin na dagta ng kapaitan, kapatid, sa ating buhay. Bakit?
Ayaw pa rin natin makinig. Ayaw pa rin natin unawain ang mga ingredients ng anointing. Hindi pa rin naging pure taganas. Samantalang dami ng dagta na dumaan sa ating buhay, hindi pa rin nahusto. Bakit? My people perish for lack of knowledge. Yan natin tinatalakay ito. Dahil tinatakwil natin ang kaalaman. So, wag na natin takwil. Ano ba? Nataganas ng mira ay 500 siklo. 6 na kilo. At nang magbangong kanela, sa King James ay sweet. Ito sweet cinnamon. 250 shekels. And sweet calamus, 250 shekels. Dito tayo nung isang araw nagtapos sa verse 24, and of cassia, 500 shekels. Alam natin ang mira o mapait na dagta at tinutusok ang kahoy para tumagas ang dagta, kailangan 6 na kilo, kapatid. Minsan, nasa ministry na tayo, ang dami pa ring dagta na tumatagas na mapait. At tuloy ang ating pagluluhod sa Diyos at magtatanong, bakit po ganito, Panginoon? Dahil nakasanayan na natin na iasa sa Panginoon ang lahat. Samantala, sabi ni Kristo, pagdating ng panahon na yan, ibibigay ko sa iyo lahat ng susi ng kaharian. Ano man ang talian mo, susunod lang ang langit. Ano man pakawalan mo, ipagbawal mo, ipahintulot mo sa lupa, susunod lang ang langit sa iyo. Umaasa lamang siya sa iyo. Ang puso mo, ang hari sa mundong ito. Ano man nagpupuspos sa puso natin, yan lamang ang susundin ng mundong nakikita. Ingatan mo ang puso mo. So, kung ang puso na yan na may memorya, may kaisipan, ay hinubog ng sistema ng sanglibutan, reliyon, denominasyon, sekta. Kaya hindi maraming Kristiyano, sabi nila, Kristiyano sila. Galit sila sa mga born again. Dahil hindi sila born again. Ayaw nila ng born again. Baptist kami, Methodist kami, Pentecostal kami, Evangelical kami, Witness kami, IH kami. Kung ano-ano. Tumigil ka ka-istorbo, ha? Gusto mo bang patayin kita? Alright. Etong reliyon, ewan ko kung napupunan nyo. Ang sisipag mag-share, naakala nila maganda ang sinishare nila. Pero kung pagbabatayan mo, walang pinag-iba sa tradisyon 2,000 years ago. Mag-share ka ng konti, bullets lang, patungkol sa tunay na katawan nila, hindi man lang mag-comment. Hindi man lang magtanong. Balik sila na, parang wala sila nabasa. Ng buhay nila, Kristo na. Parang wala sila nabasa. Mas masarap kasi nakagapos. Eto na. May sakit si Mrs. Prayer request. Mga leader ito.
Itaas nyo naman sa panalangin si Mrs. Ganito. Anong itaas sa panalangin? Pinalalayas ang sakit! Hindi tinataas sa panalangin sa Ama. Anong itaas sa panalangin? Palayasin mo! Demonyo yan eh! Itaas mo sa Ama. Kung sagutin ka ng Ama, binigay ko lahat sa susi ah. Anong ginawa mo? Pero magpupusuli yun. Wala silang narinig. Kaya marami sa kanila, my people perish for lack of knowledge. Ha? So patuloy ang dagta na tumatagas, dagta dito, dagta doon, hanggang sa mamatay sa mundo ito, tumatagas sa mapait na dagta. Dahil nila pakinggan ng lahat ng ingredients na ito, nandito na. Si Kristo Jesus, kompleto, the anointed one, ang buhay mong Kristo. Pero, sa oras na hindi mo pininiwalaan yung kapatid, walang patid ang tagas na mapait na dagta sa'yo. Kahit bishop ka pa, kahit direktor ka pa ng kung ano-anong ministry. Bakit? Ayaw yung paniwala ng lahat na ito natupad na kay Kristo Jesus. Nabuhay mo, nakapuspusan ng Diyos mismo. So basahin natin. Ito namang sweet cinnamon, ito ay balat na kinukuha doon sa kahoy na doon lang sa wilderness makikita. Wala dito sa syudad, doon sa ilang. Kaya marami sa atin patuloy na mumuhay sa ilang dahil ayaw tanggapin ang tunay na katauhan niya na kaganapan na ng lahat ng ito na si Kristo Jesus. Tinatalupan siya araw-araw hanggang sa mahusto sana. Pero marami hindi pa rin nahusto ang 250 shekels. Bakit? Bigyan mo ng karunungan. Ayaw talaga. Iba talaga kami. Baptist kami. Methodist kami. Katoliko kami. INC kami. Dami pang reliyon. Hindi kami born again. So, si Jesus man, di mo nagpilit. Nung bumalik siya sa Nazareth, isa lang napagaling niya. Bayan niya mismo yun. Dahil tingin sa sino ka? At kami maniniwala sa iyo. So, buntot natin, hila natin kapatid. Ito naman, ang bark of the tree na cinnamon na ito, kaya nahusto ng 250 shekels kapatid. Dahil kahit na anong tagas o pagtalop sa atin, taas ang ating kamay, matuwid ang lakad natin, hindi tayo kumukuba-kuba. Dahil alam natin ang katotohanan. Na ang buhay natin, greater is He who is in me than them who are in the world. Tuloy ang laban, kapatid. Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life. Dahil kung sa buhay lamang ng tao na ito, umaasa tayo kay Kristo. Ang laban natin, hindi good fight. Masamang fight. Kaya marami sa atin, lumalaban sa sanglibutan na ito, ayon sa buhay ng tao lamang. Likas kaming makasalanan. Kaya walang tigil ang pagtatalops ng balat natin dahil hindi pa rin tayo tuwid. Righteous. Ayaw natin tanggapin na tayo righteous. Ang righteousness is right consciousness. Doon palang matitigil ang 250 shekels, kapatid. Hanggat hindi mo natanggap na ikay matuwid, ginawang matuwid ng Diyos. Hindi dahil sa marami kang mabuting nagawa, kundi dahil ginawa ka niya sa pamamagitan ng atonement, palitan. Ikaw na hindi matuwid, pinagpalit sa matuwid na si Kristo Jesus. Hanggat hindi mo natanggap at pininiwalaan yan, walang tigil ang pagtatalop ng cinnamon mo sana. Ang cinnamon mo nakagano, hindi tuwid. Ang cinnamon po,
ay punong kahoy na tuwid, matuwid, righteous, fighting the good fight of faith, laying hold on eternal life, nangahawak sa buhay na walang hanggan. Buhay Diyos! Hindi siya lumalaban sa mundong ito ayon sa buhay ng tao lamang, kundi ayon sa buhay niyang totoo. Buhay ako nga. Hanggat hindi nangyayari yan, walang araw na hindi tayo tatalupan. Sa oras na natanggap natin na tayo righteous, biglang mahuhusto ang 250 shekels. Ang ingredients ng anointing. Alright? Ano ang sunod? Na-review lang natin. Ha? Sweet calamus, 250 shekels. Mabango, masamyo na kalamus. Ito naman, yung measure of the arm. Na ibig sabihin, pumupuri sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Pumasok tayo sa ministry, kapatid. At pumunta tayo sa church, worship leader tayo, o kasali sa worship team, pero ang akala natin, pupunta tayo sa church at mag-concert. Ang kalamos mo, kapatid, hindi tama. Walang humpay ang pagtatalop uli ng balat ng kalamos mo. Dahil ang kalamos mo, hindi. Mamaya kayo magtatatanong, mga kapatid. Hindi ko muna kayo sasagutin. So, hindi tayo nagpupunta sa church para po magpuri. Gusto ko lang po linawin. Ang pagpupuri po, katauhan ng Kristiyano. Ulitin ko po. Ang kalamus. Ang sweet kalamus ay 24/7 na ikaw. Hindi ka pupunta sa church para magpuri. Dahil ang buhay natin na espiritu at katotohanan ay pagpupuri palagi. Kung tayo ay tulad, naalala ko yung sabi ng isang pastora, kung walang practice, Saturday, walang performance. Performance pala ang worship. Dahil hindi natin alam, patuloy ang pagtatalop sa ating kalamos hanggang sa ang kalamos natin gumanon. Tumuwid ang ating arm. Espiritu at katotohanan na pagpupuri. Okay? So, nakuha natin. Dito naman sa verse 24, and of cassia, 500 shekels. Matindi ito. 5 ito, hindi 250. Ano ang cassia kung natandaan ninyo? Ang cassia ay gumaganon. To bow the neck. Hindi yung hindi sa yoke. Ha? To bow the neck. Which means humble at marunong magpakumbaba ang puso sa kanyang ama. Nananalangin. Nag-uusap sa kanyang ama. Subukin niyo po. Araw-araw. Imbis na mag-chismis tayo. Mag-chat tayo kung kani-kanino. Subukin niyo lang. Umaga pa lang, lumuhod tayo, pumuri sa Panginoon. Kung di ka makaluhod, paupo ka at iska, pumuri sa Panginoon. Kung nag-speak in tongues ka, mag-speak in tongues ka. Mamaya-maya, mababa ang puso mo na kinakausap ang Diyos. Sabihin mo sa Kanya lahat ng gusto mo sabihin.
madadama mo na ang presensya ng Panginoon naroon. Minsan umiiyak ka. Subukin mo. Hindi ka abot ng 1 linggo kapag makita mong himala sa buhay mo. Nagawa na ba natin ito? Hindi ito sa church lang, kapatid. Katulad ng pagpupuri. Pagpunta mo sa church, umuusok ka na sa pagpupuri. Hindi doon ka lang sa church nagkakakanta. Pag uwi mo sa bahay, kanta-kanta. Pusoy! Huwag kayo magalit. At ganyan din ako nung araw. So, tapusin na natin ito lahat, ha? Now, after the shekel of the sanctuary, dito tayo ngayon sa panghuli. Ang olive oil and hin of 5 quarts. 5 is the number of grace. Divine influence upon the heart. You can never be divinely influenced upon our heart or your heart without the Holy Spirit. Dahil banal na Espiritu po. Ang nag-i-influence sa puso ng tao. So ano ang olive oil? Punta tayo sa aklat ng kailang mahusto itong 5 quarts. Marami to. Dito mo ihalo ang lahat ng ingredients. Ihalo ng chemist, mga art of the apothecary, yung mga tawag nun sa pharmacist. Halo niya mabuti. Hindi ko alam kung paano nila nahalo yun. Tapos ibubuo sa'yo. Pag tama na ingredients. So, 5 quarts na olive oil. So, punta tayo. Ano ang olive oil? Kapatid. Awit 47. Nililista nyo ba? Kapatid, hanggang di natin nagagawa ito, hindi naman kompleto ang ating anointing. So, dapat maunawa natin ito, kapatid. Please. Psalm. Awit 47 ba? 45, sorry. 45. Awit 45. Verse 7. Dito tayo. Unahin natin ito. Verse 6. Thy throne, O God, is forever and ever. The scepter of thy kingdom is the right scepter. Tingnan natin sa Tagalog kung ibig sabihin, verse 6. Ang iyong luklukan, O Diyos, magpakailan-kailanman. Sentro ng kaganapan, ang sentro ng iyong kaharian. Old Testament ito, kapatid. Nasaan na ngayon ang trono ng Diyos? Talk to me. Kristiyano ka ba? Hindi ba't ikaw ang templo ng banal na Diyos? Hindi ba't nasa iyo ang kaharian ng Diyos? Nasaan ngayon ang kanyang trono? Hindi ba't wala ka na ibang buhay kundi siya? Hindi ba't ikaw na ngayon ang buto at laman ng Diyos? Ibig sabihin, nakikita ng Diyos sa mundo. Nasaan ang trono ng Diyos? Hindi ba't ang buhay natin si Kristo ang kapuspusan ng Diyos? Nasaan ang trono ng Diyos? Dahil dito papasok ang olive oil. Verse 7. Yung iniibig ang katuwiran at pinagtataniman ng kasamaan. Kaya't ang Diyos, ang iyong Diyos, hallelujah, ay nagpahid sa iyo ng langis ng kasayahan na higit kaysa iyong mga kasama. Sa King James Version, ganito pagkasabi. Thou lovest righteousness. Mahal mo ba ang katuwiran mo, kapatid? Pagkatapos ng lahat ng ingredients, pagtatalo, pagtatagas ng dagta,
na hindi tayo sumuko. We fight the good fight of faith. Patuloy ang ating pakikipagtagpo sa Panginoon. Mahal mo ba ang iyong katuwiran na si Kristo Jesus na buhay mo? And hate is wickedness. Nagagalit ka ba sa karumal-dumal na gawa ng tao? Hindi ka pa rin ba galit sa alak na naghahari sa atin kapag tayo nalasing? Hindi pa rin ba tayo galit sa mga gamit ng dyablo? Kaya maraming pinatay ng droga. Hindi pa rin ba tayo galit sa mga bisyo, kapatid? Pag hindi pa tayo galit, hindi natin mahal ang buhay nating matuwid. Ang sinamon natin, kapatid, na supposed to be nakatayo tayo, patuloy pa rin na tinatalupan. At panay ang tanong natin, Panginoon, kailan matapos ito? Bakit ang kahirapan hindi natatapos sa buhay ko? Umati naman ako sa church. Hindi po makukuha sa pag-attend sa church. Hindi mo kayang gulatin ang dyablo dahil umating ka sa church. Ang dyablo po, natatakot lamang sa Diyos. Dahil walang ibang matuwid kundi ang Diyos. Kung ang buhay natin ay Diyos, tayo ang katuwiran ng Diyos sa mundo kita. Hanggat hindi natin minamahal yan, hindi natin itatakwil kamuhian ang gawa ng wickedness. Therefore, God, thy God. Woo! Therefore, God, ngayon ikay Diyos, ang iyong Diyos. Woo! Basahin mabuti, kapatid. Has anointed thee. Sinong inanoint? Basahin mo nga, kapatid, please. Kaya lang, English ito eh. Tagalogin nga natin. Tapusin mo natin English nito. Have anointed with the oil of gladness of thy fellows. Ang olive oil, kapatid, matapos ang lahat ng ingredients na pagtatalo, pagdagta sa buhay natin. Joy in the Holy Ghost. Oil of gladness. Walang reklamo. Walang burnout. Burnout ako sa ministry. Sino bang hindi na burnout noon? Pero ngayon alam na natin. May oil of gladness ka. Minsan pagod ka. Ngunit ang oil of gladness umaapaw mula sa puso natin. Dahil sabi niya sa Tagalog, itong oil of gladness na ito, kapatid, joy in the Holy Ghost, yung iniibig ang katuwiran, pinagtataniman ng kasamaan. Kaya't ang Diyos, sabi namin, ang iyong Diyos, sa King Jesus, basahin natin. Therefore, God, sa makatuwid, Diyos, ang iyong Diyos, ay inanoint ka ng langis ng kagalakan, higit kaysa sa katulad mo. Supposed to be. Basahin mo nga sino kausap. Therefore, God, sa makatuwid, Diyos, ang iyong Diyos, ay pinahiran ka, inanoint ka ng olive oil of gladness. Bakit? Dahil sabi sa verse 6, thy throne, O God, ang trono mo, O Diyos. Sino kausap? Sino ang kapuspusan ng Diyos? Sino ang may buhay, Diyos? Ang iyong trono, O Diyos, ay walang hanggang magpakailan-kailan paman. The scepter of the kingdom. Ano yung scepter? Pag hinawakan ng Diyos ang scepter, tinuro ka, tapos ka. Pag hinawakan ng kahari,
Ano tawag dito? Ang sentro. Setro pala, setro. 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 Ang hirap pa. Baston. Ng kaganapan ang setro ng iyong kaharian. Di ka lamang hari sa mundong nakikita, kapatid. Nanginginig ang lahat ng Diyos na dating mga anghel. Dahil iniibig natin ang ating katuwiran. Kaya sabi niya, dahil nagagalit ka sa kasamaan, sa makatuwid Diyos, ang iyong Diyos. Ay, ilang Diyos yun? Oh, Lord, hallelujah. Salamat sa oil of gladness. Olive oil. Ano naman, yun pa. Kapag hindi natin ito hinukay, may iwan lamang itong ang tao ay hiwalay sa Diyos. Basahin. Ngunit patunayan ko sa iyo na ikaw ito pag may buhay Diyos ka. Ang kinausap dito. Sabi sa King James, therefore God, kama. Kaya ngayon, o Diyos, ang iyong Diyos. Tingnan mo, hindi malit na jeep ang sinabi. Bakit? Kinakausap dito, ang buhay natin na kapuspusan ng Ama, Anak, Banal na Espiritu Santo. Nandito ang trono. Ang kaharian ng Diyos na sa iyo. Ikaw ang templo ng banal ng Diyos. Pag hindi natin napanghawakan ito, kapatid, hindi matatapos ang ingredients ng mga bark, ng mga balat, pagtagas ng kapaitan sa buhay, hindi madala doon sa olive oil na 5 quarts para tapusin na ang oil of anointing. Nakuha niyo pa. Hebreo, chapter 1. Doon tayo sa New Testament. May napupulot ba kayo? Itong mga turuan na ito ay talagang malasang-malasa sa sanay makinig sa Greater Truth. Kaya maawa kayo sa inyong mga kapatiran sa paligid ninyo. Please, maawa kayo. Pagtiyagaan niyo po silang turuan para mahusto rin ang anointing oil sa kanila. Hebreo chapter 1 verse 9. Andiyan kayo, Hebreo chapter 1 verse 9. Pakipost na lang dyan. Andiyan ba kayo? Sino-sino ba nandyan? Wala na si Ate Nat namin. Nasaan na si Ate Nat namin? Pakihanap nyo naman, Ate Jen. Nasaan na siya? Wala na si Ate Nat natin. Nag-leave ba siya? Nasa holiday ba siya? I-post nyo naman ang verses dyan kung meron kayong verses. Hebrew chapter 1 verse 9. Hebreo na ito. Tignan mo ito. Sa New Testament na ito. Basahin ko sa King James. Thou hast loved righteousness. Kailang mahal mo ang iyong katuwiran na buhay Kristo. Pagmahal mo, and hated iniquity. Kamumuhian mo ang hindi matuwid. Na kamalayan, gawa, kaisipan. Therefore, God, ito na naman, even thy God has anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. Inulit dito. Pero tingnan mo sa verse 8. But unto the Son, sino nga na? Rasikenderiseya. Sino ang Son? May buhay Kristo na si Son of God. The Son of Righteousness. Sabi sa Malakay.
But unto the Son he said, Thy throne, O God, verse 8, is forever and ever, a scepter of righteousness is the scepter of thy kingdom. Woohoo! Itong scepter, kapatid. Nakita yung hawak ng mga hari na mayroon ditong parang gano'n na yun. Hindi ko alam kung tama yun. Na may parang scepter yung hawak ng baston pero mayroong parang corona. Hari lang nakakahawak niya, kapatid. Yan ang simbolo ng kapangyarihan ng hari. Yung tawag ng scepter. Basahin mo ulit. Sa Tagalog, tingnan mo kung kaya na translate na ano na ito kasi pagka traditional pagkaunawa mo, kahit na ikaw nag-translate sa Tagalog, hindi mo may translate. Dahil, mandidiri ka eh. Ikaw mismo nagtatranslate, sabihin mo, no? Sobra naman to. Ayan na. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan, O Diyos! Anak ka ba ng Diyos, kapatid? Ay magpakailanman. At ang setro ng katuwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Inibig mo ang katuwiran at kinaputan mo ang kasamaan. Kaya ang Diyos, ito naman, hindi nga niya may translate eh. ang Diyos mo, ang Diyos mo. E di isa lang ito yung tinutukoy. Ang Diyos, hiwalay siya sa Diyos. Babasahin mo sa King James, kapatid. Thou hast loved righteousness and hated iniquity. Therefore, God, sa mga tuwid, kung ganon, Diyos, may tinatawag siya Diyos. Thy God, Diyos, ang iyong Diyos, had anointed thee with oil of gladness above thy fellows. Hanggat hindi ganito, kapatid, ang olive oil natin, patuloy na hindi maihuhulog, maihahalo ang lahat ng mira, sinamon, kalamus, kasiya. Dahil ang kahuli-hulian nito, olive oil. Ano ang olive oil? Ang oil of gladness na ikaw at ako ay kapuspusan ng Diyos. Kaya ang tawag dito, ngayon, Diyos, therefore God, your God, has anointed you with oil of gladness. Masakit. Pero sa mga alam ang greater truth, napakasarap. Amen! Saka palang maihalo ang lahat ng ingredients na yan hanggang sa bumango ng bumango at ibuhos sa iyo. Saka palang mahayag ang buhay Kristo at mahayag ang kalawalatian ng Diyos. Napulot kayo. Dito magtatapos ang ingredients of anointing dahil mabubuo para pag nabuo ito, kapatid, itaga mo sa bato. Lahat ng kabigatan na kumuba sa iyo, wawasakin. Sabi sa Isaiah 10:27, the yoke shall be destroyed because of the anointing. It shall come to pass in that day. Darating ang araw na yun. Ngayon, ito na ang araw. Ang iyong buhay, Kristo na the anointed one, mahahayag na. Why? Naunawan natin ang ingredients sa anointing. Hindi na tayo kuba. Amen. Reviewin mo itong video na ito. Ha? Dahil ito ay instruction mismo ng Diyos na isulat sa Old Testament, naganap sa New Testament, at tayo ngayon ang bunga nito, realidad.
kapuspusan mismo ng Diyos. Ikaw ito, kapatid. Wala nang pagkakuba. Amen! Hallelujah! Father Almighty, salamat po. At natuto kami lahat. Salamat sa oil of gladness. Si iyong olive oil. Holy Spirit. Daddy, Abba. Ikaw ito. Salamat. At nahusto kami. Ang divine influence upon our heart and the reflection of the life of God is now revealed. Nahayag na sa amin. At tinatawag ko ang langit at lupa na sa gabing ito, sinisilyuhan namin ng banal na Espiritu na ang ingredients ng anointing ay nakumpleto sa amin dahil naunawaan namin kung paano ito maging art of the apothecary. Makumpleto ang pabango na ito na siyang dumadalay mula sa aming mga puso at isipan, sa aming katawan, sa aming labi. Kaya lahat ng yoke, lahat ng pagkakuba ay nawasak na. In Jesus' mighty name. Amen. Thank you, Daddy Abba. We bless you, we honor you. Salamat po. At kami ang katuwiran. Amen. Angels of God, thank you guys. We bless you. Bantayan nyo ang video na ito hanggang sa huling kaluluwa na makikinig. Ipaunawa ang kalaliman nito na mababaw kapag naunawaan. Salamat po, angels of God. We thank you in Jesus' mighty name. Go for it, guys. Amen. Guys, mahaba pa sana ang usapan natin. Ngunit sapat na yun. Tandaan natin may ingredients na yun. Ha? Good night. Tandaan mo, the Father, the Son, the Holy Spirit, and I love you. See you tomorrow.